Nagbabalik ang Rise and Shine Pilipinas, mga ka-RSP. Ayon sa data mula sa Philippine Statistics Authority, ang respiratory diseases ay kabilang sa mga leading cause of illness and death sa Pilipinas. At ngayong Agosto, kaugnay ng ating paggunita sa National Lung Month, pag-uusapan natin kung paano natin mapapanatiling healthy o malusog ang ating mga baga. Makakasama natin ngayong umaga si Dr. Dennis Teo, pulmonologist. Doc, welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Hi, good morning Joshua, Ice and Leslie. Good morning, Doc. Sa ating programa ng Rise and Shine. Good morning, Doc. Thanks for joining us this morning. Ngayong National Lung Month, bakit po importanteng pag-usapan natin ang kalusugan ng ating mga baga? Well, by virtue of Proclamation 1761, na itawag na natin ng National Lung Month sa Philippines dahil ang baga po ay importante sa ating kalusugan. So, ang lahat ng oxygen at na kailangan ng ating katawan ay dumadaan lang sa baga upang mabigyan tayo ng lakas. Kasi dadaan ang oxygen para magkaroon tayo ng energy. At bukod dyan, importante rin ang mga ang hangin na ang ating nalalanghap dahil lahat po yan dadaan sa ating respiratory system bukod sa ilong, sa throat hanggang sa ating baga. So, importante talaga sa atin na maayos ang ating kalusugan sa ating baga. Okay. Doc, ano po ba yung mga common habit o karaniwang lifestyle factors na unti-unting nakakaapekto sa kalusugan ng ating baga? Well, kung titingnan mo sa statistics, bukod sa mga lifestyle diseases na kadalasan related sa puso, pero sa baga mayroon rin. Ito yung mga communicable diseases. Top pa rin siya sa lungs dahil sa mga maduduming na lalanghap o kaya pangit na lifestyle na natin tulad ng mga nakakasama natin mga taong na naninigarilyo o kaya sa mga taong may sakit sa respiratory system na nakakahawa tulad ng mga pneumonia or may mga nalanghap tayo mga infection na napupunta sa ating baga. So, importante maprotektahan natin to at kung napabayaan, makakakosto ng iba-ibang sakit. So, sa mga prone na mga tao, pwedeng itong pagsimulan ng asthma o mga sakit na dahil sa trabaho na tulad ng na-expose sa mga pollutants or kung sa farm man, yung mga organic dust, pwede rin itong makakos ng other diseases sa lungs. Okay. So, apo. Alright. Doc, para po doon sa mga naninigarilyo naman o kaya yung mga nagve-vape, yung mga kabataan natin ngayon, ano po yung maipapayo ninyong unang hakbang o first step para makapagsimula silang mag-quit o tumigil sa paninigarilyo o vaping? So sa baga kasi ang nakaka-affect nga yung sa smoking and vape sa ngayon na usong-uso, importante role model. So kung hindi nakikita ng mga bata sa bahay o mga kapitbahay na naninigarilyo, medyo makikita niya na hindi ito magandang asal. So importante rin sa peers na dapat hindi siya lang nakikipagbarkada sa mga taong may naninigarilyo. In home education as well sa school na education. Okay. Well, importante yun as well. Yes, Doc. Well, paano naman po yung mga kababayan natin na nagko-commute lagi sa trabaho? Paano po nakaka-apekto yung air pollution naman sa ating respiratory health? Yung laging exposed sa kalsada, sa pollution. Well, yun nga, depende sa nalalanghap na kapal ng mga organic dust and other pollutants such as yung mga sulfur or mga usok na lumalabas sa ating sasakyan. Pwede itong maka-apekto sa atin kung masyadong madalas. Pwedeng sa mga taong talagang
dati na naninigarilyo, nakakadagdag pa to sa mga pollutants na nakakarating sa ating baga. And as well as kung public transport, kung may mga nakatabi na mayroong problema sa baga na communicable, pwede nyo rin malanghap siya. So, Okay. importante, magandang ventilation at kung medyo duda, importante pa rin ang nakamask rin. Dahil Mask, okay. hindi lang talaga natigil sa COVID. So, past month, nakakarinig pa rin tayo ng mga ulat galing sa ating Department of Health na meron pa rin tayong COVID. So, aside from that, yung ibang communicable diseases para sa baga, may iwasan na rin natin Okay. sa paglagay ng mask. So maigi pa rin ipagpatuloy yung pagsusot ng face mask, Doc. Pero sintomas po. Doc, ano yung mga sintomas na dapat bantayan ng ating mga kababayan para malaman na hindi na dapat nila sinasawalang bahala yung nararamdaman nila sa kanilang baga? At kailan po dapat magpa-check up? Yun. So, early on, kung mayroong kayong simptomas na sinisipon, inuubo, advisable rin na kayo mag-wear ng mask para hindi kayo makahawa ng ibang tao. So, madalas ang mga uncomplicated na respiratory symptoms, minsan sipon muna, sore throat, tapos pagsisimula ng ubo, pag lumalampas na ng 2 linggo, medyo nakakabahala na yon. Tapos Okay. plema, kung paiba-iba yung kulay o worsening, thickening yung phlegm at prolonged coughing, ito po ay simptomas na baka hindi na simpleng cough and cold o flu lang. Okay, so pag Most likely, you might need further workup. Baka need to have an x-ray and spirometries to check kung mayroon kayo ng asthma or COPD at malaman rin kung may iba pang malalang problema tulad ng lung cancer. Okay. So pagka mahigit 2 weeks na ang ubo at iba-iba ang kulay ng plema, kasi tabi po sa mga kumakain sa ating mga ka-RSP, magpa-check up na po. Para naman po sa mga magulang, Doc, sa mga magulang natin, ano po yung dapat nilang gawin para maprotektahan yung kanilang mga anak, yung mga chikiting sa second-hand smoke at iba pang respiratory risks? Yun nga, gaya po ng nasabi ko, importante role modeling. So, kung kayo ay bagong parent, huwag nyo na ma-expose yung mga bata sa ganun. At early on, sabihan nyo na hindi maganda yung na-apekto ang katawan natin sa mga pollutants dahil ng smoking. Okay. Lastly, Doc, panghuli po, ngayon National Lung Month, ano po ang inyong mensahe sa mga gusto magsimula ng healthier lifestyle, lalo na po para sa kanilang mga baga? Well, ang August po, ang National Lung Month sa Philippines. So marami tayong mga celebration tulad po nung first week ng ating Agosto is World Lung Cancer Day. Tapos second week, Asthma Week, then National TB Day on August 19. So, importante po na maiwasan natin itong mga big diseases ng baga by prevention. More of prevention siya and monitoring of our health. So, kung mayroon kayong simptomas ng sa TB, yung prolonged coughing, tapos may kulay na dugo or minsan hindi tumataba, payat pa rin, importante ho magpakonsulta tayo dahil kung hindi kayo gumagaling, pwede kayong makahawa rin po ng ibang tao. And be vigilant po sa mga pollution na pwede natin malanghap. So, iwasan natin at sa community natin kung mayroon mga masangsang na amoy na lumalabas sa mga factory o may mga basura na hindi na kokolekta, importante po masabihan po mga otoridad natin tulad ng mga
sa barangay para maiayos natin tong mga pollution na expose sa atin Alright. araw-araw. Well, on that note, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang impormasyon para sa pag-aalaga ng isang malusog na baga. Dr. Dennis Teo. Thanks, Doc. Okay. Sige po. Thank you, Joshua.